So, eto, start na tayo dito. Another application ng integrals or integration is yung pag-solve ng volume of a solid of revolution. So, parang continuation lang siya ng area. So, and then meron lang tayong additional steps. So, kung dati, kinukuha lang natin yung area bounded by the regions or area bounded by the given equations. This time, ang ginagawa natin dun sa area na yun is pinapaikot natin siya sa isang axis. So, kung pinaikot kasi natin yon dun sa isang axis, ang mangyayari is magkakaroon ka ng solid figure. So, pagdating dito, meron tayong tatlo. So, una, yung tinatawag na circular disc. So, pagdating sa circular disc, sabi niya dito, if the rectangle is revolved about the line L, the solid of revolution generated is a circular disc. So, ibig sabihin kapag i-rotate natin yun, yung figure natin, kasama yung axis of rotation natin dun sa volume na ma-generate. Unlike dito, dun sa pangalawa, yung tinatawag naman circular ring or washer, kapag pinaikot natin yung rectangle na to dun sa axis of rotation natin, ang tendency is butas siya dun sa gitna. So, ibig sabihin hindi siya part ng uh, revolution or nung solid. Kasi, tingnan nyo, butas siya dito sa gitna. So, yung last naman is yung tinatawag na cylindrical shell. Ito naman, ginagamit natin siya kapag yung strip na gagamitin natin is parallel dun sa axis of rotation. Pero isa-isahin lang natin. So, start muna tayo dito. Actually, ito medyo madali lang, yung sa circular disc. So, given this figure, so, ayun, gayahin na lang muna natin. Meron tayong ganyan na figure. So, for example, yung figure na yun, drawing lang natin siya dito. So, ayan. So, i-curve ko na lang ng konti. So, kung ano meron tayong ganyang figure. So, yan, bounded siya by this parang region. Yan yung parang area pa lang. So, yan yung mga na-solve natin last time. So, let's say, yung dito natin is nasa A and then nasa B. So, ang ginagawa natin pagdating sa volume, yung area bounded niya is niro-rotate natin siya. For example, dito, i-rotate lang natin siya along the x-axis. So, kapag nirotate natin yan, ang mangyayari dun sa figure natin is magkakaroon siya ng solid. So, ang gagawin niya lang muna is parang i-reflect nyo na muna siya dun sa axis of rotation. So, yung axis of rotation natin, parang ikakopy lang niya natin siya dito. Kasi nga, papaikot lang naman natin siya dun sa axis niya. So, kaya ang tendency, kapag pinaikot natin yan, imagine nyo na lang, paikot nyo siya dito, yung area na to, yung area niya. Paikot nyo siya dun sa axis of rotation. Ang tendency is magkakaroon kayo ng solid. So, parang ganito yung magiging figure natin. So, nagkaroon ng solid figure. So, yan yung kailangan natin makuha pagdating sa volume of a solid of revolution. So, start tayo dun sa disk. Or tama, this method. So, pagdating sa this method, kasama yung axis of rotation natin dun sa volume na kinukuha. For example, dito sa case na to, ang axis of rotation natin is yung x-axis. So, pag na-rotate natin yan, kasama siya dun sa volume na kailangan natin makuha. So, parang ang mangyayari lang, kukuha lang yan tayo ng isang strip dito. Parang kukuha lang yan tayo ng isang strip dyan. So, parang isang this na strip.
And then, yan yung kukuhanan natin ng volume. So, parang ganito. Ganito yung figure niyan. So, ang ginagamit nating formula para sa this method is ganito lang. Volume is just equal sa pi multiplied by r squared multiplied by dH. So, ito yung dH natin. Itong part na to. Yung strip. Parang katulad lang dun sa area. So, paano natin, kasi ito na-derive lang naman yan dun sa area ng volume ng cylinder. Pero paano natin makukuha yung mga parts na yan? So, ang importante lang naman dito is makuha natin yung equation para sa radius. So, kung yung equation natin, kung ganito yung figure natin, ibig sabihin, yung radius natin is ito lang. From dun sa upper part, papunta dun sa axis of rotation. Yan yung magiging radius natin. So, kailangan lang yan natin makuha yung equation yan. So, parang katulad lang dun sa area. Paano natin makukuha yung equation yan? Y upper lang minus Y lower. Ang Y lower natin sa case na to is the x-axis lang. So, minus 0 lang. Y upper minus 0. So, usually kasi ang mga problem, nirorotate along x-axis or y-axis. Pero merong cases na hindi. So, make sure lang na alam nyo na dapat y upper minus y lower lagi yung radius na yan. Or kapag naman nakarotate siya sa sa y-axis, so for example, ganito yung figure natin. So, ayan, ganito na lang. So, yung area na to, rotate daw natin siya sa y-axis. Ang mangyayari lang is, reflect lang natin siya dito, and then may mafo-form na solid figure. So, ang kailangan, makuha natin yung volume niyan. So, ibig sabihin, ano niyan yung radius, ano yung magiging radius natin? So, yung radius nun is etong part lang na to, which is, yung r natin dyan is yung x right lang minus yung x left. Yung x left natin, lagi lang naman yung axis of rotation. So, ayun. And then, since parang, kung titignan nyo yung figure natin, vertical strip. Parang vertical strip yung kinukuha natin. So, ibig sabihin, i-move lang natin yan from this point, from this starting point, yung this na yan, hanggang dun sa dulo, hanggang dito sa part na to. So, ibig sabihin, nagmo-move tayo along x-axis kasi vertical strip yan. So, ibig sabihin, kung vertical strip to, ano yung magiging derivative natin dito? Equivalent sa dx. Kasi nga, nagmo-move tayo along x-axis. So, ayan, try tayo ng example para mas maging clear lang yung pag-solve. So, try natin to. Ito, example number 1, dun sa PDF. Meron tayong find the volume of the solid generated by the area bounded by the curve y is equal to x squared and the line x is equal to 2 revolving about the x-axis. Actually, kulang pa yung problem na to kasi dapat meron din siyang area bounded by the curve y is equal to x squared, the x-axis, and the line x is equal to 2. So, sulat ko lang. So, yung meron tayong equation. So, y is equal to x squared, the x-axis, and x is equal to 2. So, x is equal to 2. So, ayan, kailangan muna nating ma-drawing yung area bounded by this figure, by this given equations. And then, rotate lang daw natin siya along x-axis. So, i-plot lang muna natin. Ito, parabola lang yan. Vertex niya, matic naman, 0, 0 lang. And then, facing siya, x yung naka-squared. So, ibig sabihin, either upward or downward.
So, and positive yun sa y natin. So, ang expected graph is pataas. So, kunin lang natin yung points of intersection niya with x axis. Ang equation natin for x-axis is y is equal to 0 and yung x is equal to 2. So, kunin na muna natin points of intersection ng dalawa nung given graph and nung x-axis. Y is equal to 0. So, kung sa-solve natin yan, 0 is equal to x squared. Ang x natin, 0 lang din. So, ibig sabihin, yung isang point of intersection natin is 0, 0. So, kung ipa-plot natin yan, so, ganito kasi yung expected graph. Meron tayong x is equal to 2. So, plot na natin yun. So, x is equal to 2. Ayan. And then, ito yung x-axis, walang problema to. So, y is equal to 0. And then, yung last naman is yung mismong parabola. So, alam na natin yung point of intersection ng x-axis and ng parabola is nasa 0, 0. So, ito yan. So, expected graph kasi natin is pataas. So, kailangan natin makuha niyan yung point of intersection ng parabola kasi kapag dodrawing natin yan, magta-touch siya dito sa x is equal to 2. So, kunin lang natin yung point of intersection ng dalawa. So, solve lang natin siya dito, magiging lang tong y is equal to 4. So, kung ipa-plot natin, ibig sabihin yung coordinates ng point of intersection is 2, 4. So, drawing lang natin siya dito, meron tayong 2, 4. Ibig sabihin, ito yung madodrawing nating figure. Ayan. Kasi expected naman talaga natin is upward yung parabola. So, yan yung bounded niya. Yan yung na-close na figure. So, ang gagawin niya natin is i-rotate daw natin siya sa x-axis. So, imagine this figure, yung na-close na figure or yung area niya is i-rotate natin siya dito. So, ang gagawin niya lang una is reflect niya lang muna. Reflect niya lang siya dun sa axis of rotation niya. So, parang ang magiging itsura niyan sa baba, parang ganito lang. So, imagine lang, i-rotate nyo yan, pabalik doon. So, parang magkakaroon kayo ng, hindi pala parang, magkakaroon kayo ng solid na figure. So, parang pa-cone siya, pero medyo curve pa siya dito. So, kapag na-drawing na natin, pwede na tayong kumuha ng volume. So, ang volume natin, di ba, yung formula is just pi multiplied by r squared dh. So, dito, ang axis of rotation natin is the x-axis. Kapag this method, yung kinukuha nating strip is laging perpendicular dun sa axis of rotation. So, ibig sabihin yan, dito tayo kukuha ng this. So, ganito yung kukunin niya nating this. So, kukuha lang tayo ng this dito. Then, yan yung kukuhanan natin ng volume. So, paano niyan yung magiging formula natin dito sa r squared? So, kasi yung r natin dyan is etong part na to. So, again, yung radius natin is just the y upper minus y lower. Ano ba yung y upper natin sa equation na to? Ang y upper natin dyan is y is equal to x squared and ang y lower natin is y is equal to 0. Ibig sabihin, ang r na gagamitin natin is just equivalent sa y upper which is x squared. So, meron tayong y upper minus y lower. Ang y upper natin is x squared and then ang y lower is 0. So, kailangan natin in terms of x sila kasi ang movement natin is along x-axis kasi nga vertical strip yung ginamit natin. So, yung magiging formula niya natin is volume is equal to pi and then integration ng r squared. Ang r natin is itong y, yung y upper. So, magiging lang tong x squared raised to 2 dx.
So, yung dh natin, dx na. Kasi nga, yung movement natin is along x-axis. So, and then, pwede na natin siyang masolve. Labas lang natin yung pi integration nito, or yung limits muna pala. So, yung limits niya natin is, since ang movement natin from yung x-axis, mag-start lang tayo sa 0. Papunta dun sa end part, which is equivalent to 2. So, 0 to 2. So, integrate lang natin to. X raised to 4, diretso ko na. X raised to 4, anong integration doon? X raised to 5 over 5 from 0 to 2. So, para sa answer niya natin, pi, yung upper limit muna. Upper limit, magiging lang tong 2 raised to 5 over 5 minus yung lower limit. Obviously, 0 lang naman yung sa lower limit. So, final answer niya natin is 32 over 5 pi cubic units. So, ito na yung final answer natin.